Natanggap mo na ba ang iyong national ID? Kung wala pa, ilang taon ka na nag-antay sa iyong national ID? Ngayon, kung hindi mo pa nakuha ang iyong national ID, meron tayong madaling paraan kung paano ito i-process. Pwede nang mag-process ng iyong national ID online. Sa madaling paraan, kung sundan nyo lang ang video nating ito. But bago natin pag-usapan ang video kong ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video na ito, mag-comment ka kung nakuha mo ang punto ng video ko ito, at kung ito ay nakatulong sa iba, i-share mo itong video sa kanila, at kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. And kapag gusto mo na ikaw ay maging updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At kung nais mo na i-click ang join button dyan, at para makuha ano mo ang mga perks, just click the join button at hanapin mo kung ano at magkano yung i-avail mo na join button natin. At ngayon, pag-uusapan natin ang pamaraan kung paano ba kukuha ng national ID online. Tama ang narinig mo na meron ng madaling proseso para sa pagkuha ng national ID. Nang hindi ka na pumupunta sa PhilSys office or kung saan-saan ba, ma-process mo na siya through online. At meron akong gagawing tutorial para naman meron kayong guide kung paano ito gawin step by step, nang sa gayon pwede nyo na ma-print out ang iyong national ID na iyong inaantay. So kung ikaw ay ready na, halina't samahan nyo akong tuklasin kung paano ito. Halina't samahan nyo ako. Sundin mo ang step-by-step process. Una, kinakailangan pumunta ka sa App Store or sa Play Store para doon tayo mag-download sa app na ating gagamitin sa prosesong ito. Kapag nandoon ka na, ang gagawin mo is search mo ang egov.ph. So ayan, kita natin. So ang mukha niya, yan, pangalawa. So i-get natin, okay? That's okay na, ano ko ba yung virtual pag-ibig? Hindi, na wrong. So dito tayo sa, yan. So pasensya na, medyo ang aking kamay ay hindi sa fingerprint. Kaya medyo nahirapan ako dito kasi minsan yung ating fingerprint hindi siya tawag dito, cooperate. So ayan, dami ko pang ginagawa. So sinign in ko, ginawa ko na lahat para makapag sign in talaga. So bumalik na ako doon sa hands and yun, gumana naman. And antayin natin na ma-download ang app na ito. So yan ay egov.ph. So medyo matagal-tagal pa to dahil ginawa ko talaga step by step talaga to para hindi naman kayo mahihirapan na sundan, para hindi masabing ang dami mong kuda, ang dami mong satsat. So akin ay step by step process ko na lang para iwas satsat, iwas sa mga pag-bash ninyo, 'di ba? So gawin ko lang kung ano yung dapat nating gawin, okay? Kasi gusto kong tulungan kayo na makakuha kayo ng inyong national ID. So pwede kayo maka-print out at makakuha ng inyong kopya. So, ako mismo, ginawa ko itong prosesong ito para maipakita sa inyo na gaano ako ka-authentic, gaano ka-sincere in making vlogs. Gusto ko kasi first hand ko ma-experience muna ang mga bagay before ko i-vlog. Kasi I don't want to say that nagawa ko to pero hindi ko naman ipakita. So, dito, ipakita ko talaga hanggang sa pag-download ng app na ito. No? So, marami na. Ayan, tapos na mag-download. Click natin ang open at naglo-loading siya. So, antayin natin. Yan ang egov.ph. Tapos, ito yung gagawin natin. So, kung meron ka ng dyan, mag-sign up ka. Pero kung wala pa, mag-login ka. Okay? So, ayan, inalaw ko. And then, yung number. At saka, ko pa, yung number ko or email na lang ba. So, ako ay nalilito kung ano yung dapat gamitin ko. So, tapos na-click ko pa ang email na ko. Sobra naman yung kamay ko. Napakalikot. Tapos, tingnan nyo anong mangyayari.
Oh, ayan. Hindi siya pwede. Hindi po pwede. So, pumunta ako sa number. So, hindi talaga pwede. Pero pinilit ko para lang sa inyo. Char. So, ayan. Mag-sign up ako. Dapat clinic ko pala yung sign up na word. Yan. Parang trinay ko talaga na mag-ano. Pero hindi talaga siya. So, pumunta ako sa sign up here. Ayan. So, ayun. Niregister ko ang aking numero. So, i-register natin. Ayan. So, yan ang number ko. So, you can just check me. And, ayun. Nagamit ako ng email. So, napakahirap, no? So, yan. At, gumana naman. So, inantay ko yung text na code sa email ko. Ayan. May natanggap akong email. So, ayun, ilalagay natin ang code para makaproceed tayo sa next level sa ating paggawa ng processing of IDs. So, ayan, gagawa tayo ng mga pins, tapos matching. So, para naman masyadong secure. Ayan, congratulations. Tapos, dito na tayo napunta sa app. O saan ba tayo dito magpa-process? Ano ba yung hahanapin natin para tayo magpa-process? Nung una, ako ay nalilito kung saan ba. So, inanap-hanap ko dyan. Kung saan ba talaga yung nakalagay? Ano ba yung dapat kong gawin? So, kahit anong hanap ko dyan, madami ko ng na-click pero hindi pa rin. Ayan. So, sabi ko, verify ba? So, hindi naman talaga. So, ayan. Nakaano ako sa scan fields. Ayan. Start na ako. Citizenship ko Filipino. Pangalan. Middle initial. Kung wala ka naman middle initial, okay lang yan. Kung wala ka suffix, lagay mo ng NA. Ayan. Kung wala kami din siya, pwede mo lagyan. So, kung meron naman, lagyan mo na lang para safe and sound and perfectly made yung pagkaano natin. Tapos, apelyido, birth date, sa akin is December 31, 1996. Okay? So, sino ang ka-birthday ko dyan? Tapos, number natin, yung active talaga na ginagamit natin sa parang araw na pangangailangan. Tapos, i-click natin ang next at dito tayo sa ating city address. So, ako ay nakatira sa Davao del Sur. Ayan, Santa Cruz ang aking province at nakatira sa Zone 2. And kinakailangan pala, mayroon kang house number, building name. Ayan, so nagay ko New Victor. Ano pa yung New Victor? New Victor pala. Tapos click ko na at ito yung sinabi niya. So kung okay na, verified na. So okay, click natin ang tap to launch camera. Kasi kinakailangan tayong makita ni dito. So yan, nakita nyo naman ang aking mukha na parang no face detected. Ano bang nakita mo dyan? Hindi yan mukha. Ano ba yan? Ha? Para namang hindi ka na grade 2, okay? Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan, ha? So, ang arrow, sinundan ko. Yan. Kinakailangan pala, puntahan mo kung saang arrow. So, ano nangyari? So, ang hirap sundan ng ating cameras, no? So, ano yan? Doon na naman. Papunta naman doon. So, pinapakita ko yung tangos ng aking ilong. At, ayan. Okay na yan. So, I'm happy. Oo. Kahit hindi naman masyadong okay yung picture na yon. Pero wala tayong magawa. So, antay lang tayo para ma-verify ang ating mga details na sinend. Ayan. Maglagay tayo ng signature para naman malagay natin sa ating ID. So, ayan, I'm trying my best to make it clear and legit, authentic in the eyes of many. So, ayan, nakagawa din ako. Yan ang aking pirma. It's very unique and you cannot copy it. So, click natin ang continue and puntahan natin ang susunod na mga bahagi. So, ayan. So, ang nangyari is meron tayong OTP or one-time password. So, inantay ko na masend sa akin at pagka-send ay na akin ang kinopya dyan at sinubmit at congratulations na verified na. Tapos, ang nangyari dito, hindi ko alam na saan yung dapat kong i-click. Ayan, sobrang hanap ko. Nandito ba sa added? Wala. Pero, sa sobrang bobo ko, dapat yung nakalagay sa blue na camera, yun pala yung dapat kong i-click. Ayan, todo hanap ako. Diyan, yung blue. Yung blue na sa home, yan. Ay, nako. Sobrang bobo ko talaga. Hinahanap-hanap ko pa at nakita ko, ba't bawal siyang i-record. Click nyo lang yung blue at voila, dyan ang iyong national ID. At voila, meron na ka ng national
ID. So, ang gagawin mo lang, i-print out mo yon at ipapakita mo sa lahat na meron ka ng kopya sa iyong national ID. Alam kong napakaraming tao hindi pa nakatanggap ng kanilang national ID at yung iba ay mali pa ang impormasyon na nakalagay. So, ngayon, ito yung pamaraan na para makuha natin ang ating national ID through online. So, less hassle na dahil maproproseso natin siya dito sa ating cellphone na gamitin. Actually, pwede siya sa iOS, what I mean sa iPhone, sa mga iPhone user, at saka pwede siya sa mga Android user. Kung ikaw ay Android user, so i-click nyo lang sa Google Play at i-search nyo yung eGovPH na app as well as sa iOS, yung app na eGovPH. At yun, sundin nyo ang sinasabi ko kanina na mga proseso para makuha ninyo at maka-print out ng iyong national ID. Actually, sa tagal ng panahon na inaantay natin, ako din na naghahanap ng pamaraan paano ba maproseso ang national ID online. Dahil napakaraming taong nagtatanong, Sir, meron bang pagkuha ng national ID online? Ano ba yung, kasi tagal ko nang hinintay, wala pa rin akong kopya sa aking national ID. And I want it so much dahil need ko sa trabaho, need ko sa lahat ng mga transactions kasi hinahanapan talaga tayo ng proof of identity which is yung IDs natin. And isa sa mga pwede nating makuha na ID is yung national ID, which is very helpful talaga as of this moment. And sa kahit na helpful siya, pero yung iba nating mga kababayan ay hindi pa talaga nila makuha dahil yung iba hindi pa visible ang kanilang national ID, yung iba hindi pa hinatid na mga tagahatid. Kasi sa amin, ang ginawa, hinatid lang ang aming national ID sa aming bahay at ipinalam na ito ay was claimed by this person, ganon-ganon. Yung iba naman, kinakailangan mong pumunta mismo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin kung ano ba ang status. And also, meron namang app, website na pwede nyo matrack ang inyong national ID kung ito ba ay nasaan na or ano ba ang status kung maibigay ba o wala. And sad to say, maraming mga national ID na mali-mali yung mga impormasyon na nakalagay doon, and so sad for that, no? So siguro mag-ask tayo ng mga authority kung ano yung dapat natin gawin with that kind of situation. So as of this moment, yun lamang po ang ating update kung paano nga ba magkuha ng national ID online. So ito yung pamaraan, madaling pamaraan na aking maibigay sa inyo na sana'y nakabigay ako ng impormasyon at kung ito ay napaka-importante at nakatulong sa inyo, i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan at don't forget to subscribe my YouTube channel, no, dahil I really wanted to spread out kung ano yung mga impormasyon na kinakailangan natin nang sa yun hindi lang ako ang may alam, kayo din ay may alam sa lahat ng inyong or matutunan na bagong kalaman dito sa aking YouTube channel. At see you again next time sa aking vlog.